Bakit binigyan niyo pa ng pagkakataon magpasya sila mitan, Datu? Hindi ba dapat hiningi niyo na agad ang kanyang sagot? Nang sa ganun, malaman niyo kung may mapapala kayo sa kanya. Alam kong hindi ako tatanggihan ni Lamitan. Batid niya kay Hinatnan kapag hindi siya sumangkaya sa akin, Ayos. Kaya hindi niya ako maaaring biguin. Kailangan niya ako. At alam niya yun. Kaya batid ko rin na hindi magtatagal ay magkakaroon ako ng karapatan sa pamumuno sa puod na ito. Ako'y nanggagalaiti sa galit sa mga hindi inaasahang pangyayaring ito. Wala sa isip ko na makipag-isang dibdib kay Pulahan. At hindi ko ibig na makisawsaw siya sa aking tagumpay. Ngunit sa aking hinuhay, walang masama kung kayo maging kabiyak ni Dato Pulahan. Pagkat napakalaki na kanyang bahagi sa inyong tagumpay. Silay, hindi ko siya pinagkakatiwalaan. Ngunit aminin niyo, Hara. Kailangan niyo siya. Kailangan niyo ng malakas na kakampi pagkat hindi niyo alam kung kailan muling susugod dito si Amaya. Sa sandaling malaman natin ang mga kaganapan sa ating pod, saka lang tayo makakapagpasya kung anong susunod natin hatbang. Hindi ang nasa isip ko, Bagani. Kaya taghihintay din ako ng kanyang pagdating. Ngunit hanggat hindi siya dumadating, ang nais ko magpagaling ka na muna para hindi ako nag-aalala sa'yo. Amaya, hindi mo ako kailangan alalahanin. Habang kapiling kita, tila higit akong lumalakas. Amaya, ikaw ang nagpapalakas sa akin. Wala na ba? Ngayon din ako mahal ko. Hanggang dito mo na lamang ako ihatid, Baylang Asinas, pagkat malayo pa rito ang pinaghimpilan ko ng aking baroto. Kasihan ka nawa ng umalagat ng dagat nang sa gayon matiwasay kang makabalik kina Amaya. Salamat. Ngunit paano kayo sa inyong puod? Huwag mo kaming isipin dito. Ginagawa ko ang lahat ng aking makakaya nang sa gayoy mapanatiling kami ligtas, 10 na may iba pang mga bihag. Ang mahalaga ay makabalik ka kina Amaya nang sa gayoy maipabatid mo sa kanila ang nagaganap dito sa aming puod. Kung gayon, ako'y hahayo na, Baylang Asinas. Lamang ba ang mga bihag mula sa pangkat ni Bagani at ni Amaya? Sila nangahara. Ihiwalay sila mula sa mga bihag na nabibilang sa puot na ito. Binayan? 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 Binayan, bakit ka tumatangis? Binayan? Kapatid ko, bakit ka lumuluha? Anong dahilan? Bakit na sila inihiwalay, mahal na Hara? Ano ang balak niyong gawin? Wala kang pakialam. Magsilabas na kayo. Batid ko na kayo ay ang pangkat na dinala ni Amaya rito sa aming puot. Ngayon, nais ko kayong bigyan ng pagkakataong mabuhay kung ituturo niyo sa akin kung saang banwa nagkakanlong sina Amaya.
kahit isang magsasalita sa inyo? Hindi niyo ba nais na mabuhay? Kami hindi taksil. Huwag mo ipaayos sa amin ang aming mga buhay. Pagkat kami hindi takot na matay. Kung ganon, wala nang dahilan pa upang kayo patuloy na ikulong dito. Sapagkat wala akong pakinabang sa inyo. Wala ito, Amaya. Huwag yun na lang akong alalahanin. Ako ay lubhang nahihiya sa inyong dalawa. Pagkat naalala ko ang kalupitan ng aking iloy. Pinayaan. Huwag ka nang lumuha. Walang sumisisi sa'yo. Kaya walang dahilan para umiyak ka. Dumihan, tama siya, Maya. Saan na? Hindi ko rin nais ang makita kong umiiyak. Pag pumalhin niyo, hindi na maulit. Totoo ba ang inyong mga inilahad sa akin? Pinaslang na nga ba ang mga dayo na pihag? Hindi kami nagsisinungaling, Asinas. Hindi man namin nasaksihan ang ginawang pagpaslang sa kanila. Ay dinig namin ang kanilang pagtangos habang sila. Nagulat pa ba kayo sa ginawang ito nila, Mitan? Simula pa lamang, batid na ninyo kung gaano ito kalupit. Itigil nyo na ang inyong pagtangis. Sa halip, tulungan ninyo ako na sagipin pa ang mga buhay ng ibabang mga bihag. Sagipin? Ngunit lubang mapangalibang yung binabala, Asinas. Lalo na kung malalaman ito nilamitan. Tayo ay mga babailan na nagsasagip ng buhay! Sabihin mo sa akin, Bulan, anong mas mahalaga sa inyo? Ang kaparusahan ni Lamitan o ang kaparusahan ng mga diwata? Magani, ang akala kayo magkasama kayo ni Amaya. Naisala ka na makausap niya. Ibig kong malaman mo na kami ni Amaya ay meron na kami naman. Batid ko yun. Nabanggit niya sa akin ni Amaya. Ganyan. Hindi dahil sa iyong pagpaparaya, hindi ako magiging malaya upang ibigin ang iyong kapatid. Dahil doon nais kong iaalay ko sa iyo ang taos-puso kong pasasalamat. Ang aking ginawa ay nararapat lamang. Kaya't wala kang dapat ipagpasalamat, Bagani. Hindi pa man. Salamat mo yan. Isa kang tunay na kaibigan. Hindi ko ito kakalimutan. Maraming salamat. Pagsaluhan natin ang piging na ito bilang pasasalamat sa ating mga diwata. Hindi man ganap ang tagumpay ng ating magsikan, ay mapalad pa rin tayo at marami nakauwi na buhay. Kaya't may dahilan tayo upang magsaya. At sa ating mga panauhin, maligayang pagdating sa banuan ng mga lumad. Itinturing namin kayo hindi bilang mga dayo, kung hindi mga kapatid na bumalik sa kanyang tahanan. Magsimula na tayo! Mamigay na, mamigay. Pakakain ng mga bagong luto dyan. Kuling, sundan mo ang Ginoo.
Dinudulutan niya ng pagkain si Amaya. Maaari bang minsan maging malambing ka rin naman sa akin? Dulutan mo naman ako ng pagkain. Sandali lang akin. Ayan. Kuling naman. Para tawag? Tila hindi ko nakikita si Sungil at si Binayaan. Hayaan mo, hanapin ko sila at papupuntahin ko sila dito. Hindi na. Ako na lamang ang hanap sa kanila. Sasamahan kita. Maghani, hindi na. Ako na lamang ang hanap sa kanila. Bilisan mo lamang. Mangungulila ako sa'yo. Sandali lamang ako. Kahit hindi ka mangungulila. Nailibing na ba ang mga bihag na naparusahan? Oo, Hara. Ako'y lubhang humahanga sa kanila. Sa kanilang katapatan kay Amaya. Ni isa man lang sa kanila ay walang nagturo kung nasaan ang kinaroroonan ni Amaya at ng kanyang mga taksil na kasama. Ngayon, ako ay lalong naiipit na makipag-isang tip-tip kay Pulahan. Sapagkat maaaring tama si Silay. Sa anumang sandali, ay maaaring lusubin ako ni na Amaya. Kung gayon ay ano ang inyong pagsya hindi kay Dato Pulahan? Ipabatid mo sa kanya na tinatanggap ko ang kanyang alok. Ako ay makikipag-isang dibdib sa kanya sa lalong madaling panahon. Masusunod, Hara. Halika na, Binayaan. Hinihintay na tayo ng ating mga kasama. Nauna ka na Iwan mo na lamang ako rito. Ipahayag mo na lamang sa kanila na ako'y may dinaramdam kaya't hindi ko magagawang pumunta sa Peking. Ano ba talaga ang sanhi at ayaw mong pumaroon? Bakit hindi mo ipagtapat sa akin? O isang kaibigan, mari mo akong pagkatiwalaan. Ibig ko mang maging lubusang maging masaya sa pagkakamabutihan ni Bagani at Amaya. Hindi ko malong... Kung susundin ko ang aking tunay na nararamdaman, hindi ko papakawalan si Pagani. Hindi ako makikipaghiwalay sa kaisa-isang lalaking lubos kong pinatangi. Ngunit hindi ko siya maaaring angkinin. Pagkat batid kong wala siyang pagtangi sa akin. Kaya't masakit sa akin na nakikita silang masaya. Tunay na nagdurugo ang aking puso. Asinas! Anong ginagawa niyo rito? Narito kami upang palayain kayo. Kapid! Kapid! Haralingay, dadalhin kayo ni Mema sa dating banwa ng mahal na Hara. At kung may magtatanong sa inyo tungkol kay Haralingayan, nais kong ipatalastas niya sa kanila na siya'y patay na. Nais kong ipabatid mo sa aking mga anak na mahal ko sila. Na kahit anong mangyari ay hihintayin ko sa buod ang kanilang pagbabalik. Kaya huwag mo silang pababayaan. Abaya? Sinong kausap mo? Si Haralingay! Paano mo magagawang makausap ang Hara kung ito ay pinaslang na? Sinong pumaslang sa kanya? Walang iba, kundi ang bagong pinuno ng poon, si Hamitan. Bukol ito sa ibang bihag na nakakulong sa dati mong balay. Sila'y nakawala. Paano sila nakatakas? May pumukpok sa ulo ng bantay. Nanahulugang may tumulong sa mga bihag kaya sila'y nakawala. Paano ipapaslangin ng makatwirang babae? Napakasama ng kanyang pag-uugali. Sino makatirang babae ngayong tinutukoy, Amaya? Magani? Punong babaylan. Wala kayo ng ibang babaylan nang ako'y dumalaw sa inyong balay kanina. Maaari ko bang malaman kung saan kayo nagtungo?